Sandra's POV. It's 10 minutes before 10 nang makarating siya sa kanyang kumpanya. There are a lot of reporters outside. Kukuyugin na sana siya ng mga ito para sa isang ambush interview. Pero mabuti na lang nagpadala pa si Ray na dagdag na tauhan para protektahan siya, which she was thankful for. Habang naglalakad siya, ay hindi niya maiwasang libutin ang tingin ng paligid. All eyes were on her, pero hindi na ito gaya ng dati na paghanga ang nasa mga mata ng mga tao. Kitang-kita niya ang ilan na may pagkadisgusto sa muka, habang ang iba naman ay may mga mapanghusgang tingin. Agad namang napapawi ang mga yon tuwing nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Bumati man sa kanya ang mga ito, mabilis namang yumuyuko at mabilis na umaalis palayo sa kanya pagkatapos. She was hurt kung paano mabilis na nagbago ang paningin ng mga tao sa kanya dahil lang sa mga larawang lumabas. But on the other hand, she can't blame them. People only believe what they see. Sariling ina niya nga hindi naniniwala sa kanya. Sila pa kaya? Good morning po, Ma'am Sandra. Mabuti po at nandito na kayo. Formal na bati ni Leah. Tinanguan niya ang babae. Do you have any idea about the agenda for the sudden emergency meeting? Inayos ni Leah ang salamin nitong suot bago dinampot ang tablet at ipinakita sa kanya. Our company ranking and reputation in the business circle are decreasing, Ma'am Sandra. I'm sorry to tell you po, pero the board members believe that this has something to do with the recent issue you are in. Some investors also wanted to pull their investment, which threatened the board. Malumani na paliwanag ni Leah. So this has something to do with my position, right? Damn, bakit parang pakiramdam niya ay paalisin na siya ng mga ito sa trono? From what I heard, kinukumbinsi ni Mr. Kasayuran kasama ang kanyang anak na si Eden ng board na pababain ka sa pwesto mo, ma'am. Lihim na nagngit-ngit ang kalooban niya. Naghintay lang talaga ang mag-amang yun na malagay siya sa alanganing sitwasyon para patalsikin siya sa sarili niyang kumpanya at pumalit sa pwesto niya. She can't let them win. Alam niyang hindi magiging maganda ang lagay ng kumpanya sa mga gahaman na mag-amang yon. Nasa conference room na ba sila, Leah? Yes po, ma'am. Pero si Miss Eden, nasa loob po ng opisina ninyo. Anito na ikinataas ng kanyang kilay. What is she doing there? And why did you let her in? Pinagsabihan ko na po siya, ma'am. Pero hindi po siya nakinig at tumuloy pa rin. Agad niyang tinalikuran si Leah at mabilis na naglakad papasok sa kanyang opisina. Pagkabukas pa lang niya ng pinto, ay naabutan na niya si Eden na hinahaplos ang nameplate na nakalagay sa kanyang mesa. Kung anong tamis ng iting ipinapakita nito sa kanya, nang lumingon ito, ay siya ring talim na mga mata niyang nakatitig sa babae. What are you doing inside my office, Eden? I'm sure you don't have a business to tackle with me, kaya bakit ka nandito? Hindi napawi ang ngiti sa labi nito at maarte pang naglakad papalapit sa kanya. Sobrang damot mo naman, Mrs. Hipolito. Or should I call you Miss Fernandez again? Panunuya pa nito. Manahimik ka at huwag mong ibahin ang usapan. Anong ginagawa mo dito? Mabilis na nagpakaula ng maarteng tawa si Eden. Don't be too possessive with this office, Sandra. Hindi ka na rin naman magtatagal sa posisyon mo. Pinagkrus niya ang kamay sa kanyang dibdib at nginisihan ito. Tingin mo ba papayag ako sa plano ninyong mag-ama? Hindi kayo magtatagumpay ng daddy mo sa ambisyon mo. If you want to become a CEO, why don't you try building your own company, ha? And why would we do that? Malaki ang naging ambag ng daddy ko sa kumpanyang ito, Sandra. Kaya karapatan niyang singilin iyon. At isa pa, why so confident? Tingin mo ba papaboran ka pa rin ng board pagkatapos lumabas ng iskandalo mo? Naglakad si Eden papalapit sa kanya at bumulong. Ayaw ng board na maging leader nila ang isang kagaya mo. Isang manloloko na asawa na may maruming reputasyon. How dare you? Wala kang alam sa totoong nangyari. Kaya tigil-tigilan mo yung kakahusga mo sa akin. As if hindi ko alam kung gaano ka rin kadumi. Jumping from one man to another? Nanggigigil niyang wika. At least, wala akong nakakadiring iskandalong kumalat sa buong Pilipinas. Unlike you. Sasagot pa sana siya, pero naantala siya ng isang mahinang katok. Come in. Mula sa pinto ay sumungaw ang mukha ni Leah. Ma'am Sandra, Miss Eden, kayo na lang po ang hinihintay sa conference room. Okay, susunod na ako, Leah. Aniya sa babae. Tumango naman ito at marahang isinara ang pinto. Matalim ang mga matang lumingon siya kay Eden
na ngayon ay nakahalukip-kip na. Get out of here, Eden! Good luck din, Sandra! Nakangisi nitong sabi bago naglakad palabas ng opisina. Napahilot na lang siya sa kanyang sentido habang hinahamig ang sarili bago sumunod kay Eden. Maingay ang conference room nang papasok siya, pero natahimik ang mga ito nang makitang narito na siya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito na nagsipagyukuan naman at ang iba ay umiwas ng tingin. And to her surprise, her mother was already there with them. But then what did she expect when her mother was the chairman of the company? Blanko ang ekspresyon nito nang tingnan niya. Hindi lang siya nagpa-apekto pa at umupo na sa dulo ng mesa kung saan ang pwesto niya bilang CEO ng Fernandez Real Estate. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Almost half of the board members want her to step down. Maingay ang mga ito at kanya-kanya ng argumento. Nagpasalamat na lamang siya at meron pa ring hindi sumasang-ayon sa ideyang ipinangangalandakan ni Mr. Kasayuran. We can't let her lead the company for now. Baka babagsak ito ng tuluyan kung hindi tayo kikilos. Ani ng isang matandang board member. Sumang-ayon naman ang ilan. Si Sandra ang tagapagmana ng kumpanyang ito. Bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon na patunayan ang sarili niya na hindi totoong lahat ng ibinabato sa kanya? Argumento naman ng isa. Hindi natin ito maaaring ipagsapalaran. Hindi ito tungkol sa kung sino ang may-ari, but who can run the company better. I believe Mr. Kasayuran or her daughter can do it. Sagot ng isa pa. Then let's vote then. The majority will win, and the decision will be final, whether it's Mrs. Hipolito or Mr. Kasayuran. Nang sumang-ayon ng karamihan, ay ganun nga ang ginawa nila. Pagkatapos ng ilang minuto, tabla silang dalawa ni Mr. Kasayuran sa boto at tanging isang boto na lang ang hinihintay nila para mapag-alaman na kung sino ang uupong CEO. Napasulyap siya sa kanyang ina na siya na lang ang natitirang. Hindi pa nagbigay ng boto. Hindi niya aasahan na iboboto siya ng sarili niyang ina base sa naging usapan nila noong nakaraang araw. But she's hoping somehow na hindi nito hahayaan na ibang tao ang pumalit sa kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama. I'm giving my vote to Mr. Kasayuran. Ani ng kanyang ina. Kitang-kita niya ang pagkabigla sa mga mata ng mga taong bumoto sa kanya. Wala na siyang nagawa at napayuko na lang siya. Her eyes starts to water pero pinigilan niya ang sarili na maiyak. Hindi niya ipapakita sa mga ito na mahina siya. Pinapangako niya sa sarili niya na gagawa siya ng paraan para malinis ang kanyang pangalan. With the help of other people concerned or by herself, it doesn't matter. Congratulations to our newly elected CEO of Fernandez Real Estate, Mr. Carlo Kasayuran. Ani ng kanilang spokesperson. Isa-isa itong kinamayan ng mga naroon. And as for her, nakaupo pa rin siya sa upuan niya. Dinadama ang pansamantalang pagkatalo. Hindi mo ba ako babatiin, Mrs. Hipolito? Ani ni Mr. Kasayuran na pumukaw ng kanyang atensyon. The old man was standing a few inches in front of her with a wide grin on his face. Plastic siyang ngumiti at tumayo sa kalumapit sa matanda. Congratulations for a dream come true, Mr. Kasayuran. Aniya at kinamayan ng lalaki. As she was staring deeply into his eyes, bigla na lang may naglalarong itsura sa kanyang isipan. Parang may kamukha ito na nakita niya kamakailan lang. If she wasn't mistaken, hawig ito ng lalaking nagisnan niya sa hotel. Unti-unting napawi ang ngiti sa kanyang labi at marahang kinalas ang kanyang kamay sa matandang lalaki. Hindi siya maaaring magkamali sa kanyang nakita. Posible kaya na may kinalaman si Mr. Kasayuran sa nangyari sa kanya para mapaalis siya sa pwesto niya? But what about Don Emmanuel? Is he innocent? Hindi ba ito ang may pakana ng lahat? Sa isiping iyon, mabilis niyang iniligpit ang kanyang gamit at nagmamadaling lumabas ng conference room. Kailangan niyang kumpirmahin ang kanyang hinala. A few hours ago, Ma'am Helena, may naghahanap po sa inyo sa labas. Anunsyo ni Manang Lucia. Natigil siya sa pagbabasa ng ilang dokumento dahil nakarating sa kanya mula sa pinagkakatiwalaan niyang tauhan sa kumpanya. Napag-alaman niyang ilang milyon na ang nawawala sa kanilang kumpanya na may kinalaman sa proyekto nitong mga nakaraang buwan. Alam niyang matalino si Sandra, pero sa tingin niya ay hindi niya ito napansin. Masyadong okupado ng ibang bagay ang utak ng kanyang anak, kaya marahil hindi nito napansin agad ang problemang iyon. Subalit kahit may hinala na siya kung sino man ang salarin,
wala pa siyang sapat na ebidensya, kaya malaya pa rin ito. Sino daw siya, Manang? Ghost Helios Moretti daw po ang pangalan, ma'am. Hindi ko po na ipinapapasok kasi hindi naman po siya pamilyar sa atin. Ano raw ang sadya? Tungkol daw po kay Ma'am Sandra. Mabilis siyang nag-angat ng tingin nang marinig ang pangalan ng kanyang unika iha. Isa rin ito sa pinoproblema niya. Ngayong nasangkot sa malaking iskandalo si Sandra, malamang kikilos ang mga gahaman sa kanilang kumpanya para patalsikin sa pwesto ang kanyang anak. Everything seems to be out of her hands. Papasukin mo dito sa study room, Manang. Sigurado po kayo, ma'am? Alanganing tanong ni Manang Lucia. Tumango naman siya at muling ibinalik ang tingin sa mga papeles na nasa kanyang mesa. Hindi na siya nagtaka sa reaksyon ni Manang Lucia. Nakaugalian na kasi niyang may mga appointment ang nakikipagkita sa kanya dahil yun ang kanyang patakaran. Subalit ngayon, pakiramdam niya may importanteng sadyang estranghero kaya hindi na siya nag-atubili pang papasukin ito sa pamamahay niya. Hindi nagtagal, may kumatok na sa pinto. Come in. Bumukas ang pintuan at pumasok ang isang lalaki na sa tingin niya ay nasa edad 19 o mas matanda ng konti doon. His features are familiar with her. Parang nakita na niya ito pero parang hindi. Iminuwestra niya sa panauhi ng silyang nasa kanyang harapan. Tahimik naman itong umupo at inilibot ang tingin nito sa loob ng silid. Mataman niya itong pinagmasdan bago nagsalita. What can I do for you, young man? Or should I call you Mr. Moretti? Tipid itong ngumiti o sa tamang sabihin ay pilit itong ngumisi sa kanya. Suit yourself, Mrs. Fernandez. I'll go straight to the point. Pumunta ako dito dahil gusto kong paalisin mo si Sandra Hipolito sa kanyang posisyon bilang CEO ng Fernandez Real Estate. Kaagad umawang ang kanyang labi sa sinabi ng lalaki. Nagulat siya sa paraan ng pagsasalita nito na para bang normal lang dito ang mga katagang iyon. His tone was a mixture of confidence and bossy attitude na parang hindi siya nito binibigyan ng choice kundi sundin ang sinabi nito. She also senses arrogance in him. Come again? Paninigurado niya. Call an emergency meeting, Mrs. Fernandez, and kick your daughter out from her current position. Malamig nitong saad. Her blood starts to boil while staring at Mr. Moretti in front of her. Hinamig niya ang kanyang sarili upang maiwasang pagtaasan ito ng boses kahit na sumusobra na ito. Hindi ko alam kung anong pakay mo sa paggawa nito at hindi rin kita kilala, which gives me the reason to kick you out of my house, Mr. Moretti. Wala kang karapatan para pagsabihin ako ng ganyan, lalong-lalo na kung tungkol sa personal naming buhay. Umalis ka na o baka gusto mong tumawag pa ako ng pulis para paalisin ka. I don't have time to argue with you, Mrs. Fernandez. Just do what I say or your daughter will be in danger. You choose. What? At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo, gayong hindi kita kilala? Let's stop this nonsense conversation. Makakaalis ka na. Pagtataboy niya, saka iminuestra ang pintuan para tuluyan na itong umalis. Parang hindi naman ito apektado sa pagtataray niya. Tumayo na ito sa upuan, pero hindi pa rin ito umalis sa kanyang harapan. Kaya napaangat siya ng tingin. Binibigyan kita ng oras para mag-isip, Mrs. Fernandez. Pero bago ako umalis, baka makausap mo ang taong alam kong mapagkakatiwalaan mo. Baliwala nitong tugon at iniabot sa kanyang isang cellphone. Nalaki na lang ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, lalong-lalo na sa kanyang mga narinig. Present time. Sandra's POV. Napahinto si Sandra sa paglalakad nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang inang si Helena sa kanyang likuran. Nakaramdam uli siya ng paninikip sa kanyang puso nang maalala ang kaganapan kanina. Pilit siyang ngumiti sa kadahan-dahang nilingon ang ginang. Po? Mahina niyang sambit. I just want to say sorry about the meeting, Iha. I have my reasons kaya ako ginawa ang bagay na yon. Balang araw, maiintindihan mo rin ako, anak. Anito sa kanya. Anak, mariin siyang pumikit sa katagang iyon. Anak nga siya nito, pero pakiramdam niya, itinakwil na siya ng kanyang ina dahil sa kasalanang. Wala naman siyang kaalam-alam kung paano nangyari. She felt sad, alone, and abandoned. I understand, ma'am. I know you were after the company's safety after all. Huwag po kayong mag-alala. I'm okay with your decision.
Pagsisinungaling na lang niya habang pinipigil ang sarili na tuluyang maiyak. To be honest, sobrang sama ng loob niya. Ngunit wala siyang lakas para ipakita ito ngayon. Napabuntong hininga ang mami niya. Siya naman ay hindi alam ang gagawin kung tatalikod na ba o maghihintay na lang makaalis ang kanyang mami. Where are you staying right now, Sandra? Maya-maya ay tanong nito. I am at one of my trusted friends' condo, ma'am. You can come home, anak. Doon ka na muna sa bahay magstay para maalagaan kita. Tumingin siya sa mga mata ng ina. Bakas ang sinseridad doon na lihim niyang ipinagtaka. Kahapon lang, galit na galit ito sa kanya. Tapos ngayon, parang naglaho na iyong parang bula. Na-realize kaya ng mami niya na mali ito? Ngunit kahit na inalok siya ng kanyang ina na umuwi, parang ayaw naman ang puso niya. She needed some space. At isa pa, kapag naroon siya sa bahay nito, baka hindi siya makakilos ng maayos patungkol sa laban niya kay Don Emanuel. Ayos lang po ako doon, mami. Ilang sandali pa siya nitong tinitigan bago malungkot na tumango. Just call me if you needed anything, Sandra. Tumango na lang siya at napagdesisyonang magpaalam na rito. Habang tumatagal kasi ang pag-uusap nila, mas namimiss niya ito. She wanted to hug her and cry in her arms. Hindi naman siya nito pinigilan, kaya mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Sandra! Muli siyang natigilan sa pagtawag nito sa kanya. Lumingon siya sa gawin ng ina at hindi nakaligtas sa kanya ang mabilis nitong pagpahid sa luha sa pisngi nito. I'm so sorry about yesterday. I'm sorry about the things that I've said. Habang nakatingin sa kanyang ina, mas lalo siyang naging determinado na tapusin ang laban niya kay Don Emanuel sa kahit na anong paraan. Ayaw niyang madamay ang kanyang mami at nais niyang maibalik sa normal ang lahat. This fight seems like David and Goliath. Bilog ang mundo, kaya kahit sabihing lugi siya kay Don Emanuel, hindi rason iyon para sumuko siya. She still has Enrique. Alam niyang mahal na mahal siya nito na kahit na anong mangyari, hindi siya nito pababayaan. Tanging ngiti at tangulang ang kanyang isinagot sa sinabi ng kanyang mami at nagpatuloy na sa kanyang paglalakad. Sinalubong naman siya kaagad ng mga bodyguard na nakatokang bantayan siya. Ipinagbukas siya nito ng pintuan at mabilis ding sumakay ng sasakyan pabalik sa condo unit ni Henry. Mabilis niyang hinagilap ang kanyang cellphone para tawagan si Henry tungkol sa napansin niyang pagkakahawig ni Mr. Kasayuran at sa lalaki sa hotel. She was about to call Henry pero naunahan siya ng lalaki. Mabilis niya itong sinagot. Hello, may sasabihin ako. Sandra, I found Wilma. Bulalas ng binata sa kabilang linya. Talaga? Where is she right now? Excited niyang tanong. She was so happy to hear the news about her best friend. Sa wakas, mababawasan na rin ang pag-aalala niya. I'm flying to Tokyo this afternoon to see her. She met with a major car accident and was still unconscious. Gusto mo bang sumama sa akin? Dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang best friend at sa pag-aasam na makita ito, hindi na siya nag-atubili pa na sumunod kay Henry. Sa Dimitri International Airport, Henry will be taking a private flight at dahil matalik nitong kaibigan ang may-ari ng naturang airport, mas mapapadali ang paglipad nila patungong Japan. Rain's men also come with them. How did the emergency meeting go? Tanong ni Henry nang makasakay na sila sa eroplano. Malungkot siyang ngumiti. It didn't go well as expected. I was being terminated from being the CEO, but my position as the vice president was still untouched. Kwento niya rito. Ayos ka lang ba? I'm sorry for dragging you out of the country, knowing that your husband is still in the hospital, at may iba ka pang pinagdadaanan. Don't say that, Henry. I want to see my best friend too. Isa pa, hindi rin naman ako makakapasok sa ospital kahit na gusto kong makita si Enrique. Malungkot niyang tugon. Wilma is so lucky to have you as her best friend. Nakangiti nitong sabi. I was more lucky to have her as my best friend, Henry. Sobrang bait ng kaibigan ko. Sana lang ang maayos ang kalagayan niya. Huwag kang masyadong mag-alala. Makapal ang kalyo ng kaibigan ko, kaya magiging maayos yon. Biro pa niya na bahagyan itong ikinatawa. I really hope so. By the way, you can rest for a while. Gigisingin na lang kita mamaya. Tumango na lang siya at sinunod ang sinabi ng binata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog ng mahimbing. Nagising na lang siya sa mahinang yugyug sa kanyang balikat. Henry woke her up dahil lalapag na ang kanilang sinasakyang eroplano.
They finally reached Japan after a couple of hours. Pumara ang binata ng taxi na maghahatid sa kanila sa ospital. Naroon na ang daddy ni Wilma nang makarating sila. Baka sa mukha nito ang pagod at labis na pag-aalala. Pinauna niya munang pumasok si Henry sa loob ng silid dahil alam niyang miss na nito ang best friend niya. Napagpasyahan na lang muna niyang bumili ng kape at binilhan din niya ang daddy ni Wilma bago bumalik sa harap ng silid nito. "Kumusta po si Wilma, tito?" Hindi pa rin matukoy ng mga doktor kung kailan siya magigising, iha. Her head was heavily damaged from the accident. Mabuti na lang at umabot pa siya sa ospital. "Bakit po siya na-aksidente? May nakabangga po ba siya?" Curious niyang tanong. Sa tingin niya ay may kinalaman si Don Emmanuel sa aksidente ng kanyang kaibigan. Ayon sa report, naulan ng brake ang sasakyan niya kaya bumangga ito sa railroad bridge. Kaagad niyang hinawakan ito sa balikat para iparating rito ang kanyang pag-aalala. She was close to Wilma's father ever since she can remember. "Don't worry too much, tito. Wilma is a fighter. Malalagpasan niya rin ang pagsubok na to." Matapos ang ilang minuto, lumabas na si Henry at tinawag siya. Pagkapasok niya, ay napasinghap siya sa kalagayan ng kaibigan. Bukod sa iba't ibang tubong ikinabit sa katawan nito, nakabenda rin ang buong mukha ni Wilma. "What happened, Henry? Bakit may benda siya sa muka?" Napabuntong hininga ang binata at problemadong tumingin sa best friend niya. Her entire face was burned and destroyed by the accident, Sandra. Halos hindi na nga siya makilala kung hindi lang dahil sa mga gamit at IDs na dala niya. "Oh my God!" Bulalas niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa higaan ni Wilma at marahang hinaplos ang kamay nito. She was silently sobbing while questioning why her friend had to go through this kind of ugly situation. Ilang oras siyang nanatili sa loob ng silid ni Wilma. Hindi pa sana siya aalis, pero pinilit na siya ni Henry at ni Tito Wilbert na manatili sa hotel na nirentahan ng mga ito dahil makakasama sa kanyang dinadala ang labis na puyat at pagod. Sinamahan naman siya ng kanyang mga bodyguards patungo doon. She stayed with Wilma for a few more days para tulungan si Henry na alagaan ito. Pero isang balita ang nagpauwi sa kanya sa Pilipinas. The news came to her that Enrique wanted to see her. Nalaman niya rin na nagising na pala ito na makaalis siya ng Pilipinas noong mga nakaraang araw pa, ayon kay Rain. Habang nasa himpapawid, ay halos hilingin na niya sa itaas na bilisan ang pagpapatakbo ng eroplanong sinasakyan niya para makarating agad siya sa Pilipinas. Namimiss niya ang kanyang asawa at gustong-gusto niya itong makita, kaya nakalimutan niya ang iskandalo na kinakaharap niya. Pagkalapag nila sa airport, agad siyang nagpahatid sa sinasabi nitong restaurant kung saan sila magkikita. Nang pumarada ang kanilang sasakyan sa harap ng venue, ay pansin niya ang pagiging tahimik ng paligid. Nagkalat rin ang sa tingin niya mga bodyguards. Nagkibit-balikat na lamang siya at tumuloy na sa loob. Even the whole restaurant was so quiet. There is only one table and 2 chairs at the center. Maya-maya ay napangiti siya sa kanyang nakikita. She can't believe that her husband prepared a date after going out of the hospital. Ipinasara pa talaga nito ang buong restaurant para lang sa kanila. How sweet. Ngayon na rin ang pagkakataong sabihin dito na nagdadalang tao na siya. Matapos ang ilang segundo, naramdaman niya ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahan siyang lumingon and there she saw her husband walking towards her direction. Dazzling in his dark blue suit, malinis ang mukha nito at walang bakas na makikita na galing ito sa ospital. Hindi niya napigilan ang sarili na sugurin ito ng yakap. "I miss you so much, Enrique." Naiiyak niyang sambit. Inaasahan niyang yayakapin siya nito na mahigpit, tulad ng ginawa niya. Pero nanatili lang itong nakatayo at hindi gumagalaw. Unti-unti siyang kumalas mula sa pagkakayakap dito at nag-angat ng tingin sa nagtatanong ng mga mata. Napakunot noo siya sa ipinapakitang ekspresyon nito. His eyes were cold and empty. What's wrong? Hindi mo ba ako namimiss? Why is he acting like this? Alam na ba nito ang nangyari tungkol sa hotel? Galit ba ito sa kanya dahil doon? Did he believe the issue without giving her the benefit of the doubt? Enrique, please. Please talk to me. Nakapamulsa itong naglakad ng ilang hakbang at huminto na makalampas sa kanya. Sit, we are going to discuss something very important. Saad nito na sinlamig ng yelo ang boses bago tumuloy sa mesa sa gitna at naupo. Sinundan niya ito ng pinaghalong kaba at takot na tingin.
Nangangatog man ang tuhod niya, ay pinilit pa rin niyang inihakbang ang kanyang mga paa papalapit sa kinauupuan nito. Marahan niyang hinila ang upuan sa harapan nito at doon pumuesto. He was the same man she had loved, yet she can sense some indifference. Kumusta ka na, Enrique? Maayos na bang pakiramdam mo? Binisita kita noong nakaraan, yet you're unconscious. I was about to... Stop. We are not here for that, Miss Fernandez. Putol nito sa kanya. Mabilis siyang nag-angat ng tingin sa asawa. Why is he calling her Miss Fernandez when they are still married? Then what are we here for? Tanong niya habang pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Because of this. Anito at iniabot sa kanyang isang itim na folder. Mula sa pagkakatitig sa mukha ni Enrique, ay lumipat ang kanyang mata sa dokumento niyang hawak. Pigil hininga niya itong binuksan at napasinghap nang mapagtanto kung ano iyon. It was an annulment paper. Ipapawalang bisa ng asawa niya ang kasal nila. The tears that she tried to hold back firmly effortlessly escaped from her eyes. Sign it. I need to process it right away. Sabi pa nito, pero hindi siya nakakakibo. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa tenga niya ang mga salitang sinabi nito sa kanya kanina. Of how he told her that they will fight together. Yet, now she was set to be abandoned with the man she thought would help her till the end of the world.